Happy and of course medyo nakakamiss din pumunta because the last time I was here I also performed for a show pero isang theater lang yata yon, and this is gonna be the first time I'm gonna be performing in an open field with a lot of our kababayans, and I kind of missed the UK Filipino vibe kasi yun yung medyo matagal kong hindi na-experience. So I'm really honored to be here. Talagang ganun naman tayo kahit saan tayo mapadpad sa buong mundo. I mean, the Filipino spirit is always united with events like this, especially kapag meron tayong mga occasions na meron tayong chance na magsama-sama. So nakakatuwa lang to be here and mapasaya sila kahit papano because that's what we do in the Philippines, diba? Ganun naman. That's why we're part of the entertainment industries. We have to entertain people, most especially our kababayans, back in the Philippines and abroad. I think this is a very good example of a festival or a fiesta, diba? But sa atin kasi, halos in all parts of the Philippines, every day may fiesta. So parang masaya sana yung gano'n na parang this doesn't happen once a year lang sana very consistent and constant para at least yung Filipino spirit pa rin. Kumbaga, ganun naman eh. Parang we are always looking for our way home. And ako kasi, whenever I go abroad, kung saan may Pinoy, andun ang home. So, sana yung fiesta and yung different kinds of activities na recurring na sana mas mapadalas pa yung mga ganitong klaseng event para mas mapadalas din yung punta namin dito. The music's got me going, nothing that can stop how we move. Let's go, let's break our plans and live just like we're golden, rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk, just walk the walk tonight. Hello Kathden fans! So welcome sa ating part 2 ng full version mga kasambreros ha. Doon po sa London Barrio Fiesta sa sa UK mga kasambreros. So kinanta pala ni Papa sa Alden no? Yung kung hindi rin lang. So nagbibigay ito ng vibes sa akin nung Hello Love Goodbye mga kasambreros kasi ito nga yung kanilang theme song doon sa part 1 mga kasambreros no. So tapos yung launching, yung parang unang kanta pala, or first launch, parang may bagong kanta, seryoso pala yun, yung bagong kanta ni Pops Alden na ilo-launch mga kasambreros, tapos dito niya ni-launch sa London. Tapos sabi ng mga fans ay parang may hugot si Pops Alden. Kasi nung napakinggan natin mga kasambreros, parang siya, parang bakit ngayon lang, tapos parang something like that mga kasambreros. So pero ito talaga si Pops Alden ay kinanta yung Kung Di Rin Lang Ikaw na theme song nila. So yun talaga yung una kong kasi hindi maiwawala at hindi makakalimutan talaga yung Hello Love Goodbye mga kasambreros at ang theme song nito na tumatak sa milyong Pilipino mga kasambreros. And then yung napanood nila, napakinggan niyo mga kasambreros yung full version ng video mga kasambreros na kuha ng London Barrio Fiesta. Ang natatawa ko dito si Leisa napasama din sa parlor games mga kasambreros
si Mama Ten, parang egg relay yata ito mga kasembreros. So medyo konti lang yung ano no, kasi parang day 1, day 2, meron pa yata mamaya mga kasembreros kasi 2 araw sila doon. Pero alam ko by set sila ng artista. Sa pinakaunang araw sina Sir Alden talaga, sina Ma'am Angelique Kang, at saka hindi ko alam kung sina ano yata ngayon, sina Sir Raver Cruz yun, at saka Ma'am Julian San Jose. So yun, parang sinabi niya dito na dati nung una siyang pumunta dito ay parang isang teatro lang yung venue, tapos first time niya na ganito kalawak, no? So although iba pa rin talaga kapag Hello Love, parang cast din ang pumunta dyan kasi talagang babaha mga kasembreros sa mga tao. And then ito, mga kasembreros, sobrang tuwa ako dito. Kasi nga, di ba, best friend ito sila, yung mga close ito sila mga kasembreros, yung Kathleen, tsaka yung SB19 mga kasembreros. Parang nag-pick up Alden kasi parang usapang pagod sila, tapos kailangan mag-recharge, parang ganon, sabi ni Stel na grabe. Sabi ni Stel, sabi niya, parang yan natutunan niya kay Alden Richards. Kasi recharge. Sobrang kulit niya, Stel talaga. Ang galing nito ni Stel, no? All in one. Parang pagkumanta, grabe. Tapos ang pagsumayaw, grabe din. Parang pamalakasan. Tapos ang witty niya talaga, mga kasembreros. Kaya si Sir Johnny Manahan, parang gusto rin siya makatrabaho talaga, no? Yung sobrang sikat na parang isang management, part ng management mga kasembreros ng ABS-CBN Star Magic dati, na ngayon ay kapuso na mga kasembreros. And then yun yan, si Pops Alden ay parang pagliwaliw nila ay pumunta sila sa the House of Parliament, no? Tapos yung picture ng tao dito nung Big Ben na parang clock tower mga kasembreros ay pinuntahan, at saka Instagram story din niya. Tapos itong parang tawid bakod na siya parati mga kasembreros. Kasi yung isa dito, yung picture din ng nung nasa Pilipinas as Stars on the Floor pa siya. Yung parang yung kamay niya ay parang naka hello sign, parang ganun, or telepono sign mga kasembreros. Tapos yun, kasama rin sa kanya mga Instagram story itong tao dito, nag-Starbucks sila doon mga kasembreros. And then ito, si Malcolm na isang British national mga kasembreros na sobrang Hello Love Again, dati bilib talaga siya, no, kay Direk Cathy. Isa siyang British national mga kasembreros, pero hangang-hanga siya doon sa pelikula ng Kathleen na Hello Love Again mga kasembreros dati, na kung saan ay naging part din siya ng vlog ko dati mga kasembreros, kasi vlogger din siya eh. So nakita ko yung grabe feature na yung Hello Love Again, tapos kung saan yung mga sinihan dati na malapit sa kanya, parang lumipad pa siya from Italy, tapos papunta sa UK mga kasembreros, kasi nga parang unang pinalabas doon yung sa London. Unang pinalabas dun yung Hello Love Again dati. So talagang nag-video pa siya, tapos feature nga siya mga kasembreros, kasi nga congratulate pa si Direk Cathy and so on mga kasembreros. So nakakatawa lang kasi British national siya, no, talagang ibang lahi, pero parang support niya ang mga local artists na mga Pinoy mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine ay hindi ko ito naisama, at ang kagabi ko lang nakita mga kasembreros, yung ka-look-alike, no, ni fan siya, tapos nagpa-picture mga kasembreros, tapos parang ginagaya niya si Sir Daniel Padilla mga kasembreros, no. Pero to be honest lang ha, ito medyo malayo kay Sir Daniel Padilla, parang lang siya, parang ginagaya niya lang din mga kasembreros, no. Kagaya sa akin, malayo naman ako kay Kuya Kim, pero ginagaya ko siya. Parang walang pero no, sa tamang panahon ni Lord ay rin tayo, makita rin tayo sa TV mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit nito mga kasembreros. Yung Instagram story ni Sir Alden, actually kagabi pa ito mga kasembreros, yung mga aso, tapos yung amo niya, yung isang aso parang binubuhusan pinapaliguan niya yung kanyang amo na lalaki. Tapos yung isang aso naman ay yayakap-yakap or kandong-kandong ng kanyang amo mga kasembreros na lalaki na pinapaliguan, no. Kulay black at saka white yung kulay ng aso mga kasembreros, na kumapas kasi nga si daddy
Si Alden ay for daddy mga kasambreros, no? Mahilig sa aso kagaya ni Ma'am Catherine mga kasambreros. And then ito, part ng kanyang Instagram story, itong parang Tech Marine yata. Hindi ko alam kung anong brand ito mga kasambreros ng relo niya, no? Tapos parang may tatak ng flag ng UK mga kasambreros. At syempre, no, hindi mawawala ang prayer item ni Sir Alden mga kasambreros. Sabi niya dito, "Dear God, thank you for your unchanging goodness in every season. You are faithful, loving, and kind. No matter what I face, I can rest in the assurance that you are always working for my good. Help me to trust in your goodness even when circumstances are uncertain. Let my heart be at peace knowing that your love never fails. May I walk in gratitude today, confident that you are with me and that your goodness surrounds me. In Jesus' name, Amen." So, Amen and Amen, Sir Alden. Grabe, no? Talagang hindi nawawala ang prayer item mga kasambreros ni Mr. Alden, which we should be doing mga kasambreros and making as an example. And then ito, so nagkaroon ng parang picture taking, no? Or a picture photo op mga kasambreros. Yung ating performers mga kasambreros dun sa kasama sina Ma'am Julian San Jose at saka si Raver Cruz mga kasambreros, and kasama actually dito si Sir Malcolm mga kasambreros, no? Talagang napamahal na sa sobrang malapit sa puso ni Sir Malcolm ang mga Filipino artists mga kasambreros. So sobrang sobrang nakaka-touch lang din ito mga kasambreros. And then ito, naglabas ng isang so ito, last items natin ito mga kasambreros. Ito pa yung mga kuha na hindi ko na isali doon sa pag-treat nga ni Ma'am Catherine kay Sir Cardo, no? Tatay Cardo, Cardong Trumpo mga kasambreros sa Landers. So kasama ang family ni Sir Tatay Cardo mga kasambreros, na kung saan ay nakamask ng black nga, no? Tsaka black na outfit si phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. Alright, so yun actually sa ating countdown items pero abang-abang pa kayo sa ating update mga kasambreros. And again, Blessed Sunday po, today is July 6. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title, Palihim Dapat. Matthew 6 verse 1, "Be sure you do not do good things in front of others just to be seen by them. If you do, you have no reward from your Father in heaven." So ito mga kasambreros ay nagsispeak about na yung ating mga ginagawang kabutihan, yung ating pagtulong for example, yung ating charity works, yung ating philanthropism mga kasambreros ay dapat po palihim. Sir Alden is one of the examples, one of the best examples. Sorry po, maging bias ako dito, pero Sir Alden talagang maraming testigo. Bilang isang Catholic ay ako po ay talagang buhay na patotoo. And yung mga tao mismo na nakasama ni na Sir Alden ay sila yung hindi sila bayaran, hindi sila pinilit, hindi sila pinuwersa na magsabi na ganito si Alden, mabait si Alden, ayaw niya ipagsabi sa ganitong ganyan. So, di ba, pero minsan napipilitan yung mga artista na nakasama na tsaka natulungan ni Pops Alden na magsalita at saka mag-voice out kasi nga tinatanong sila for example sa interview, no, kagaya niya kapag tataw dito ni Bubsy in Wonderland yata yon. So yung komedyante mga kasambreros, o comedian, tapos dito si yung kay kasi yung kay Betong Sumaya yung nasa live sila, and syempre no yung mga charity works sa mga foundations ni Sir Alden na kung mapaayaw niya sanang mapahipabulgar, but it's a foundation, it's a incorporation mga kasambreros, kung kaya kailangan ding may collaboration mga kasambreros. And ang verse na ito, Matthew 6:1, speaks about the importance of our intentions when we perform acts of kindness. So yun pala, kindness pa, hindi ko na dun sa charity works na synonym mga kasambreros. And kindness and charity, essentially Jesus teaches us that our good deeds should not be done merely to gain admiration or praise from others. Instead, they should be motivated purely by a desire to help others and honor God. So, yun nga, dapat palihim mga kasambreros. And sometimes, kapag tayo lang po ay sa pamilya,
kailangan mo minsan parang ipaalala sa kanila. May mga times na gano'n, no, sa mga family matters or family issues natin. May mga times na hindi mo talaga may kasi parang 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 for the sake of righteousness, for the sake of fairness, na parang ganon mga kasembreros, kailangan mong sabihin. But kung intention mo ay parang pagyabang mo, tinulungan kita, tinulungan ko siya, i-video, upload, tapos ganito ganyan sa mga so ganon mga may mga ganong tao talaga, no. Kapag ikaw ay isang malalim na kapag ikaw ay may malalim na relasyon sa Panginoon, ay alam mo yung secret giving, okay? Na kahit nga doon sabi sa isang verse ay kahit na yung kaliwa mong kamay ay hindi makakaalam doon sa kabutihang ginawa ng kanan mong kamay. So that means na kahit yung yung best friend mo hindi pwede makaalam ganito ganyan. So hindi dapat hindi siya dapat dito ang doon parang hindi siya nakakalusot sa ibang mga tao or hindi nalalaman ng ibang tao mga customers. The language she used suggests that if we perform our charitable acts just for show, then we would have received all the acknowledgement we get from the people around us. So malinaw ito mga customers kasi kunwari tumulong ka sa tao tapos nakuha na parang pinuri ka ng mga tao, ni-recognize ka nila, in-acknowledge ka nila, so parang nakuha mo na yung reward mo mga kasembreros. So naubos na, so parang wala nang dapat na ikaw na ibibigay ng Panginoon kasi naubos na, naibigay na ng mga tao yung reward, naibigay na nila yung yung recognition na para sa iyo. So instead na kapag secret siya, ay secret din na papatutulungan ka at pagpapalain pa ng Panginoon, i-bless ng Panginoon mga kasembreros. And natutuwa ako kasi meron akong isang subscriber sa hindi ko siya papangalanan na may isa akong subscriber dito sa YouTube mga kasembreros. Tapos taga-Amerika siya. Tapos kasi dati nung January, Feb hanggang 3 months or 4 months akong walang sahod dito sa YouTube kasi nga na-violate tayo mga kasembreros. Pero gumagawa pa rin ako ng content noon ng cat din mga kasembreros. Talagang pupunta pa ako sa kabilang barangay para makapag-wifi mga kasembreros kasi nga walang pang dito sa bahay. So yun talagang nagpapadala siya kahit na sabi ko na parang baka kailangan pa yan, ganyan. So nagugulat na ako nagpapadala sa GCash mga kasembreros. Pero ngayon sa awa ng Panginoon ay sabi ko gamitin mo na lang yan. Parang bira na siya mag-comment dito sa YouTube pero nakikita ko yung paano kasi pag Amerika yung nag-send ng GCash ay nag-a-appear, nag-text talaga mga kasembreros. Pero kung dito na sa Pilipinas yung nagpadala ng GCash, wala nang kumapa kung sino nagpadala, ganun, walang notification. Pero pag sa Amerika ay meron po. So pagpalain palalo, no, hindi ko na siya i-mention but sa prayer po ay andun siya mga kasembreros. So naikwento ko lang po, no, talagang very kind at very charitable po si ma'am. At first glance, this may seem like an admonition against public displays of generosity, but the message is deeper than that. It's less about where we give and more about the heart behind the giving. So God sees our intentions and that's what truly matters. So kasi may mga nagbibigay na pakitang tao or para ma-acknowledge lang or ma-appreciate ng ibang tao. Pero kapag tayo po ay alam natin yung salita ng Panginoon, ito mga dapat ay palihim, no? Palihim dapat ang pagtulong ay kasi ang mga taong may malalim na relasyon sa Panginoon, kapag tumulong yan sila, hindi niyan sila nag-aantay ng kapalit kasi alam nilang ang Diyos ang magbabalik at saka magpapala sa kanila at hindi rin yung mismong tao yung gagamitin. Let's say tinulungan mo si Maria, so hindi mo na-expect na si Maria mismo yung magbabalik sa iyo ng tulong na yon or mag-give back mga kasembreros kasi ang Diyos ay gagamit minsan ng ibang tao or ng ibang instances para tayo po ay pagpalain. It's not always money, kaya hindi yan parati pera mga kasembreros. No, we can give our service, we can give our time, we can listen to our friend na may problema. So ganun mga kasembreros ma'am. Kasi yung languages of love hindi lang naman pera, hindi lang naman giving merong may physical touch, no, tap mo na, kaya mo yan. So parang words of encouragement or words of affirmation. So yun po, physical touch, tapos service, no, yung tulungan mo. Kasi kapag wala kang pera,
pwede kang tumulong mga kasembreros in servitude. So ganun po siya. So another lesson relates to the concept of humility. So yun, humility. Ito talaga kapag ikaw po ay kunwari na tumulong ka tapos ayaw mong appreciate ganyan, di ba? Sabi niya, pa-humble ka naman. So totoo yan mga kasembreros, kapag ikaw ay tumutulong tapos ayaw mong ayaw mong purihin ng mga tao, ayaw mong acknowledge kanila. So, although pabiruin sa inyo pa, humble ka pa, ganun. So, pero totoo po yun mga kasembreros na kapag tayo po ay ganun, no, yung mindset natin na hindi natin ipaalam sa mga tao sa paligid natin, ay may mga times naman na ayaw mo talaga pero ang mga tao nagpupumilit, so wala ka na magagawa. At least alam ng Diyos yung heart mo toward yung sa kanyang utos na ito na hindi mo pinapalandakan, at least nasa publiko na tumulong ako ganyan, tumulong ako ganito. So the intention nga, yung intention ng ating puso ay alam na alam at saka nakikita ng Panginoon mga kasunod, and siya mismo ang siya mismo ang gagawa ng paraan at saka gagamit ng ibang tao, for example, para tayo po ay bayaran dun sa ating nagawang kabutihan or acts of kindness mga kasamaris. Practicing good deeds from a humble heart also allows us to foster authentic connections with others. When we serve without expecting anything in return, we create space for genuine relationships rooted in loving kindness instead of superficial interactions aimed at praise. So tama ito mga kasamaris, develop din ito ng relationship ng magkaibigan, ng pamilya, ng mag-asawa, ng magkapatid, ng magmagulang mga kasembreros. So yun po, nakaka-develop talaga siya ng good relationship na kapag tumulong ka ay you don't expect for any return mga kasembreros. Parang nagbigay ka, ikaw na bahala na kung anong gusto mong gawin dyan. No? Kunwari kapag pera, so ikaw na bahala kung anong gusto mong gawin dyan. So basta ako, nagbigay ako, yun ang part ko, that's my role. Apart from that ay ikaw nang bahala. So ganun mga kasamaris. And wala nang kwentahan, no? Hindi ka na magkwenta, ay tinulungan niya kita, ganyan. So parang ganun. So hindi siya healthy relationship mga kasamaris. Kahit saan relationship mo dalhin, kahit sa magkaibigan, magkatrabaho, or sa mag-asawa, or magkamag-anak mga kasamaris, it's not a good thing. It's not a good idea para sa isang ideal relationship mga kasamaris na tinulungan niya kita, bakit ganito ganyan. So wala, hindi po, kapapagulo lang yan mga kasembreros. Alright, so sa final thoughts natin, ito pa yung Matthew 6:1 mga kasembreros ay nagre-remind sa atin, timeless reminder actually, na kailangan nating yung journey of faith natin hindi lamang siya sa isang aspect ng buhay. So in giving other people, in giving towards our family, our community, kahit sino man dyan mga kasembreros, kahit strangers for example, ay dapat palihim mga kasembreros. Wag nating ipanangalandakan, because the intention, pure and genuine intention of our heart really matters to our living mighty God. Alright, naman po in the meantime nawa pa ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at kindness na hindi nag-expect ng any return. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasunod, paalam po. I love you.